Ayan si Oma, inaantok. Katatapos ko lang siyang painumin ng isang basong tea niya. Meron pang 2 baso nito, ganito, na ibibigay ko mamaya. Ito yung baso na pangatlo pa ngayon. Kanina 2 binigay ni Martin. At sa akin naman, ngayong hapon isa. Mamaya 2 pang ibigay ko. Kailangan 5 baso ang minom. Dapat nga sana marami, pero hindi mo talaga siya mapipilit ng mahirap painumin si Oma. Minsan kinakausap na lang siya. Ano ba, gilingaw ba kung si Bisaya ba? Ano na lang para di niya mapapansin na pinapainom mo siya. Kinakausap ko. Yun, inaantok siya. Inaantok si Uma. Yung buhok ni Uma nag-ano na naman, nabungkag na naman. Slows na hari, Uma. Sinuklayan ko na siya kanina. Bisinok, meron pang laman konti. Ubusin na natin para diretso-diretso na. Larga na. Tingnan ninyo. Ganyan yun siya pag inumin Hello, Ma. Was cooks to the oven. Tinuot ko yung niya kasi para makita niya ako ba. Inaantok. Inaantok. May batang inaantok man dito. Kamo, Ma. Kuma. Oh, Ma. Ayun niya. Tingnan ninyo. Di ba? Pero at least naubos niya yung Meron pa kasing kunting laman, Ano ko na yan. Pinapainom ko talaga yan lahat. Para walang sayang. Oh, Ma! Hello! Pinapakain ko yan siya kanina ng kalabasang, sabaw ba? Na may kalabasa, patatas, at saka carrots. Tapos ngayong gabi, papakainin ko siya ng tinapay at may cheese. Kanina umaga naman, tinapay at, tawag yan itlog. Ang ginawa ni Martin kanina. Si Martin kasi napapakain sa kanya tuwing umaga. Ako lang napapakain kay Uma pag morning shift si Martin. Ngayon kasi, palagi niyang hinahanap si Martin. Mas iba yung niya, saya niya pag si Martin yung napapakain sa kanya. Kaya, gigising talaga yan ng extra ng maaga si Martin para siya mag-asikaso kay Uma. Siya magpainom, siya magpapakain ng breakfast. Bali ako naman sa gabi ang magtagal dito sa kwarto niya kasi syempre si Martin hindi din pwedeng magtagal dito sa gabi dahil may trabaho naman siya kinabukasan ako ito naman sa bahay. Kung antukin ako, pwede naman ako maghiga anytime, kahit 30 minutes or 1 hour lang. Magawa ko naman, pero si Martin, pag may trabaho, hirap din, di ba? Kaya ako dito ang palaging nagtatagal dito sa kwarto. Kagabi, alauna ng madaling araw, tulog na si Uma, kaya maaga din ako humiga. Nung Lunes, alas 3 siya, alas 3, gising pa siya. Pero hindi ko nakakayanan talaga, umakyat na ako dahil alas 3, gising, pa ba? Hindi pa siya inaantok. Hindi naman pwede ako hanggang umaga dito. Tapos pinapainom ko na lang siya. Tapos nagkukwento. Parang hindi naman lasing kwentuhan yung parang nasa tabi lang niya ako ba. Tapos minsan nagsabi siya, Papa. Minsan daw yung asawa niya. My man ang tawag niya. Na ninyo inaantok na. May langgam doon sa taas. Kita ba ninyo? Ayan. Ay, na-blurred naman Ayan, may sa yan, kulay black. Yan, may langgam. Ang ganda po ng view ng kwarto ni Uma, Ganyan po yung view ng kwarto ni Uma. Sobrang green na po sa labas. Kaya bilis lang nagbago ng paligid natin. Sobrang green na talaga siya. Parang summer na. Pero papuntang summer pa Wala pang summer dahil spring pa na ngayon dito. Sa June 21 pa matatapos ang spring dito sa Germany. Yung ibon. Uma, hello! Ay, nabasta na tuloy. Tika muna, Uma. Kuha muna ako ng tissue. Natulit maayos yung naong camera, Uma. Magandang umaga sa inyong lahat. Ayan, umaraw na siya. Sa ilang araw na palagi umuulan. Ngayon umaraw. Pero hindi ko alam kung buong kung hanggang mamaya itong ganitong weather. Si Fiona nag-eskwela na balik. Kahapon lang siya nag-absent dahil nagsuka. At kukunin ko siya mamaya. Ayan. Tingnan po ninyo yung view dito sa lugar namin. Ang ganda, Sobrang green na talaga sa Germany. Summer na. Ang paminaw ni Mami Rose.
susunduin ko na si Fiona. Every Thursday kasi meron na si Fiona ng inaatinan na ano, tawag niyan ay Jungen Sentrum. Yung mga bata nagkita-kita doon, naglalaro, may nagbabantay naman sa kanila. Pero wala kami binabayaran yan. Pero si Fiona magdala lang siya ng ano, pera para may pambili siyang snack. So after ng pasok niya, alas 4, diretso na siya doon sa city. 2 hours kasi sila doon pwede magstay. Susunduin ko na siya. May Philip na. Kasama ko yung anak kong lalaki nasa likod. Ayaw magpa-video. Alam naman po ninyo yan. Minsan lang yan pumapayag. Hindi natin pipilitin kay sa puton. Sana ha na ko na sa inyo ha na huwag na lang ninyo pong i-comment o mga banggitin yung mga pangalan nila. Basta yan po yung narinig niyo sa side ko. Kasi ayaw ko naman na isipin niyo na ako nagdididma sa mga message ninyo o hinahayaan ko yung message ninyo na hindi ko kayo pinapansin. Hindi naman ako ganun. Hindi naman ako sikat na vlogger na dididma ko na lang yung mga tanong-tanong ninyo ba. Kaya sana na nakita to ng lahat na nag-comment doon. Magkita-kita man siguro may next month pohon sa Ubi Festa. Picturean na to sila. Kung sugot sila pa-video sila, videoan na to sila po. Hindi sila masugot magpa-video Wala tayong magawa niyan. I-respect natin ang decision. Ganyan na. Pero kung ako i-video nila, okay na. Gwapa ba ako? Charot lang. Joke lang Basta mawala na yung ma-share ko about sa inyo na huwag na lang ninyo banggitin yung mga pangalan nila dahil nga wala na tayong mga contact sa kanila baka. Pero hindi ko naman binanggit yung pangalan nila yung mga kaibigan natin na kasama natin palagi. Hindi ko naman binanggit yung pangalan. Gusto ko lang sa inyo. Lakad-lakad ako ngayon. Kukunin ko si Fiona. May pakita ko sa inyo yung bulaklak dito malapit sa simbahan. Ang ganda ba? Ito. Wow. Ganda. Das jetzt nicht, ne? Sag uns das jetzt nicht. Meron na namang dito sa... Das ist dieses pinke Ding da. Meron naman dito sa Plettenberg. Das ist, glaube ich, zu schwer. Diba punong-puno ang city, Gusto pumunta ni Fiona dyan. Tingnan ninyo, wala na yung ng cherry blossom. Nalaya na talaga siya ng tuluyan. Ito, Nalaya na talaga siya. Dali lang talaga yun siya. Meron pa man natira sa pero paano na din yan siya. Pataya na din yan. Sayang, next month ulit. Next month ulit. Kunti lang tubig ngayon, no? Tingnan po ninyo, parang yung ba. Minsan punong-puno yan dyan. Ngayon parang kunti lang talaga siya. Deswegen frage ich, weil normalerweise fährt der da, ja. Okay, danke. Ciao, guys. Tingnan po ninyo, nagluto ako ngayon ng pansit. Manok yung nilagay kong karne kay parang kakain si Michelle nito. Pag baboy kasi, ako lang kakain. Pero pag manok naman yung nilalagay ko, kumakain si Michelle nito. Yung dalawa kong anak, ayaw talaga kumain ng pansit. Hindi sila mahilig sa pansit. Si Martin din, hindi rin mahilig nito. Pero yung pansit doon sa Asian store, doon sa restaurant doon sa Lodenshire, yung kinakainan namin. Gusto niya yung pansit doon. Pero itong pansit ko, kumakain naman siya, pero hindi niya talaga sin paborito. Basta manok lang ang ilagay. Luto na to siya. Anuhin lang natin konti yung gulay. Tapos magluluto ako ng manok para sa aking mga anak. May natira pa na manok. Gagawin ko siyang Meron pa ako ditong crispy fry Yun yung lagay ko na sa manok. Tapos nagluto ako ng rice sa mga bata. Hindi na ako magkanin kasi mabusog na tayo nitong pansit. Si Uma din tapos nang kumain. Painumin ko pa yun. Sana hindi matulog si Uma. Si Uma pa naman, palagi natutulog na yun. Pagisingin pa naman, nagagalit. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo yung sapatos na sobrang bagsak presyo doon sa outlet. Alam po ba ninyo, maganda po mamili sa outlet dahil mas baba po talaga yung presyo nila kaysa sa
pupunta ka sa mga sa mga big city, doon ka bibili ng Adidas at sapatos or Puma. Pag doon ka sa outlet, nakakatipid ka talaga doon. Kaya maganda mamili sa outlet pag may pera ka at yung gusto mo talaga na. Tapos maminsan-minsan, lalo na makatiming ka na makapunta ka doon na maraming sale kasi meron pa silang extra sale pa. Katulad sa Puma, meron pa silang extra 30% sale pa. Sa dalawang sapatos na nabili namin para sa mga anak namin, kasi si Philip kailangan nga ng bagong sapatos. Alam ba ninyo, isang sapatos lang yung suot ni Philip palagi. Si Philip, hindi po siya mahilig magpabili ng mga damit, mga sapatos. Kami na mismo nagtingin, yung anak namin isa lang yung sapatos, yung damit, binabalik-balik. Kasi siya yung klase ng bata na hindi mahilig sa mga gamit, mga ano ba. Kaya kami na namimili ni Martin. Kasi alam namin na kailangan niya yan. Hindi talaga siya, mga lalaki talaga, no? Hindi talaga mahilig mag-shopping mo. Ewan ko, basta si Martin at si Philip parehas, yan silang dalawa. Kaya bumili kami doon dahil kasi nung pumunta kami sa Loading Shine, bibilan sana namin siya doon, nagkabulol-bulol. Kaya lang namadali kami dahil nga pa umaga si Martin sa trabaho, kaya hindi na namin nabilihan si Philip. At pumunta na lang kami doon sa outlet. At nakabili kami ng timing yung pagpunta namin dahil na pala nila, para nag-start na yung summer sale nila ba. So, bali may extra 30%, minus 30% sale pa yung Puma. Kung nakasale na yung sapatos, meron pang extra 30% pa. So, sa dalawang sapatos na nabili namin, 55 euro na lang nabayaran namin. Sobrang nakatipid po kami. At wala pa ako masyadong binili doon. Noon, nung pumunta ako sa outlet, pumapasok ako sa Gucci, mga ganyan. Alam ko naman sa sarili ko ngayon na hindi na ako nakaka-afford yan. Kasi mahal, hindi na tayo pwedeng palagi nakakabili niyan. Hindi naman kami palagi bumibili noon. Pero noon pumupunta ako sa outlet, pumapasok talaga ako doon. Tingin-tingin lang, ganyan. Pero grabe na talaga yung minahal ng mga presyo ng mga bagay. At saka hindi naman natin kailangan talaga ng maraming bag, no? Paminsan, hindi naman ako umaalis. Alis lang ako pag magpamili banding, mag-bati ng birthday, or mamasyal. Pero yung alis, na magtrabaho ka, pumasok, nag-aral ka. Hindi naman, dito lang ako sa bahay, no? Bantay ako kay Uma. Kaya, na-realize ko na hindi ko na kailangan pang bumili ng bag. Kaya sana, yung bag na natanggap ko ngayong taon na to kay Martin na yun na yung regalo niya sa Mother's Day, sa birthday ko, ganyan. Advance na lang ba? Ayoko na magpabili ng iba pa kasi sa totoo lang hindi ko naman din kailangan na minsan pag nagkakaedad na tayo, kanya siguro pag marapit na mag-40 ba, parang yung sobrang mag-mature ka na talaga, hindi ko na kailangan yan, hindi na ako bili yan. Ipapromise ko po talaga yan sa inyo pag bumili ako, suntukin niyo yung mukha ko. Tapos, nung pagdaan ko sa Gucci, ang haba ng pila, tas direct pa talaga yung araw doon sa mismo Sabi ko, ayoko maglinya-linya dyan, tas ang daming tao, hindi naman ako bibili. So, hindi ako pumasok doon. Dito, pumunta lang ako sa Nike, sa Puma, sa Longchamp, sa mga ganyan ba. Kasi, gusto nga sana, nakita kasi namin yung Longchamp ng mga bag ba, daming bagong kulay. Sabi ko, Martin, binigyan mo na ako nung December ng regalo. Hindi ko nga palaging ginagamit yun. Kaya sabi ko, wala talaga ako sa magbili yun para sa sarili ko. Ang gusto ko lang para sa mga anak ko, mga sapatos. Ito, binili ko to para din sana sa akin. Kaya lang, pagdating ito sa bahay, siya kasya. Masikip kasi malapad yung paa ko. Ito, nagustuhan ko sa sapatos na to para siyang yung katulad ng Adidas Samba ko na sapatos, yung puti at white ba. At magaan siya, sobrang magaan. At yung nagustuhan ko niya, yung kulay niya at yung design niya. So, Adidas Tokyo ang nakalagay dyan. Ganyan siya. Sobrang ganda niya. Diba? Tapos nakasale na to sa outlet. Tapos minus 70% pa. So, from 100 euro, so nasa mga 7,000 to siya. Bagsak 18 euro na lang nabayaran ko. So, ang euro ngayon ay 71. Hindi ko alam magkano yung 18 euro. Bugo mo sa matematiko Basta, 18 euro na lang. I-times na lang ninyo. 18 times 70. 70 po yung ipalit ng euro ngayon. So, ito po siya. Yun na lang po yung nabayaran ko. Sinuot po to ni Michelle. Buti na lang. Ibibinta ko sana to. Kasi nga, hindi kasya sa akin.
Buti na lang, kasya siya ni Michelle. So, nakalimutan pala namin, wala kami nabili kay Michelle. Hindi naman pwede yan, baka magtampo, no? Yung dalawang kapatid lang may binilhan, tas siya wala. Ito na lang yung binigay ko. Buti na lang, kasya sa kanya. O sa kanya na to. Medyo maluwag siya, pero kasya naman. Sinuot niya to nung napunta kami ng Dortmund. Sobrang ganda, sobrang gaan. O, tingnan ninyo, hindi kayo malugi. Tas nung pupunta ko sa Adidas, ang dami pang ganitong sapatos nila. Ang dami pa. At ang daming sale nung time na yun. Marami akong gustong puntahan. Pero yun nga lang, hindi kami pwede magtagal. Dahil alam naman po ninyo na mayroon pa kaming alagaan. Si Oma talaga yung ano namin palagi. Kahit nandito naman si Michelle, pero nagmamadali pa rin kami mamili doon at uwi agad. Hindi na kami nagtagal-tagal doon, nagtambay-tambay ng matagal. Hindi. Pag pumunta kami doon, hindi talaga kami nagtatagal. Kain lang, tas mamili at uwi agad. Saka yung mostly na pinumuntahan namin ng mga ano, yun na talaga yung, ano ba, yung mga gusto namin bilhin ba? Hindi na ako pumapasok-pasok sa mga tinapa kasi masuya lang ka. Masuya kayo, okay, kwartay kapalit na, pagwa ka ni Adto. Ganyan lang. Oh, di ba, ang ganda na nyo. Ang ganda pa ng kulay, oh. Tapos gusto ko yung design niya, at saka yung kulay niya, black at yellow. Sabi nila, kailang cool, ang yellow naman yan. Kung ganda kaya, tingnan. Maganda ba o hindi? Basta ako, nagandahan ako nito. Kung sila Kayla, hindi siya nagandahan, bahala siya. O yan, ano ba ngayon? Alam nyo, ngayon ay wedding anniversary ni Rafaela at ni Tobias. Ang bilis ng panahon, 1 year na silang kasal. Sana no, susunod na mabalitaan natin, mabuntis na. So, yun, nagawa si Martin ng breakfast ni Oma. Spiegel ay. Is das English Spiegel ay? Sunny side up. Was ist denn die Zeit? Sun, the sun, guck mal hier. Das, ja, the sun. Ayan kay Uma. Sunny side up. Tapos, tinatanggal lang namin yung ano sa ano. Kasi hinihiwa ng maliliit. Tapos Ja? pagkain kay Uma. No, God. Darf ich auch? Nur mit der Ruhe, ja? Ich bin auch eine Oma. Ich bin auch eine Oma. Dann mache ich Bottle Flip. Egg Flip. Ich bin auch eine Oma. Hallo? With salt. Made with love talaga yan ano ni Uma. Bell pepper Breakfast. powder. Hallo, ich bin auch eine Oma. Ja, ich auch. Du bist ein Oma. Team Aya. Hiwain ng maliliit kasi si Uma hindi na marunong maghiwa at kami na magpapasubo sa Das wird kanya. jetzt richtig toll laufen hier. Yan gusto yan ni Uma, ganyan mga klaseng luto ng Oh, das ist noch sehr flüssig. Aber egal, muss alles mit rein. yan. Si Martin na gumagawa niyan palagi.